Agad naman tumayo si Mr. Rong sa kanyang upuan at sinabi na dalhin na nila ang alak doon. Nag-alala agad sa kanya ang kanyang pamangkin pero sinabi lang nito na literal na bumalik siya sa pagkabata kaya hayaan na muna siya nito kahit ngayon lang. Dahil maganda din ang mood ni King Marcus X ay sinabi nito sa kanyang mga bodyguard na bumili pa ng maraming alak dahil magdidiwang sila ngayong gabi. At habang ginagawa daw nila yon, pag-uusapan na nila ng mabuti ang kanilang negosasyon para masigurado na ito at maumpisahan na agad. Mabilis naman lumipas ang gabi at makikita natin na inabot na sila ng madaling araw at nakarami na rin sila ng ininom at kinain. Tumayo na din silang lahat para magpaalam na sa isa't isa at habang kinakamayan ni Marcus si Lee ay sinabi nito na salamat sa kakaibang experience. Ngayon lang daw siya nakaranas ng ganong klaseng kainan at inuman at mas lalo pa itong gumanda dahil sa negosasyon nila ni Miss Wei Wen. Bago tuluyang umalis ay tumingin ulit ito sa ating bida at nakangiting sinabi na inaasahan niya na magiging magkatrabaho sila sa hinaharap. Nagulat naman ang mga ito dahil bigla na lang may sumigaw at galit na tinanong sa kanyang kausap kung alam ba nito kung ano ang kanyang ginagawa. Natalsikan kasi ng waitress ang kanyang customer ng mainit na mantika sa mukha. Makikita doon na nanghihingi na ito ng tawad dahil hindi naman daw niya yun sinasadya pero galit na galit pa rin ang sagot sa kanya ng lalaki. Lumapit naman agad si Mr. Rong kay King Marcus X at nanghingi ng tawad dahil nakakita pa siya ng ganong eksena. Natigil naman ang pagsigaw ng mga lalaki dahil dumating doon katrabaho ng waitress at sinabi nito na manghihingi na rin siya ng tawad para matapos na ito. Nung nakita siya ng isang kalbo ay sumipol ito at sinabi na may magandang babae pala na nagtatrabaho doon. Hinaranggan nito ang kanyang kasamahan at sinabi sa dalawa na dahil sa nangyari ay sagot na niya ang kanilang kinakain. Hindi naman natuwa doon ang isa dahil parang sinabi na rin daw niya na wala silang pambayad doon. Para hindi na madamay pa ang tumulong sa kanya na si Yuki ay sinabi ng isang babae na isa lamang yung part-timer kaya wag na nila itong pansinin at idamay. Hindi naman yun pinakinggan ng dalawa at sinabi na lang kay Yuki na kung gusto talaga nitong manghingi ng tawad ay samahan niya ang mga itong uminom. Yumuko naman ito at sinabi sa dalawa na para mawala lang ang kanilang galit ay sasama na siya sa kanila para uminom at kumain. Hindi naman makapaniwala doon ang matandang babae at sinabi na wag niyang gagawin yun dahil halata sa kanila na meron silang mga balak. Pero, hindi naman talaga ito gagawin ni Yuki dahil alam nito na meron silang gagawin at sinabi na wala talaga siyang balak tumabi sa mga kalbong yun. Hindi naman makapaniwala doon ang dalawa pero makikita natin na natuwa ang ating bida sa sinabi ng babae. Dahil narinig ng dalawa na pinagtawanan sila ng mga tao doon ay bigla na lang nilang minura ang babae at sinugod. Sinabi na ni Elder Rong sa kanyang pamangkin na pigilan na nito ang gulo pero bigla silang pinigil ni Miss Wei Wen. Gusto daw nilang makita kung ano ang gagawin nito at hindi nila kailangang mag-alala dahil pagmukhang nasa panganib na talaga siya ay doon na sila tutulong. Hindi naman natakot ang babae sa dalawang kalbo na sumusugod kaya hindi ito tumakbo at pumorma lang ng parang lalaban. Inisip nito na alam naman niyang hindi siya mananalo pero hindi daw kasi nito pwedeng palampasin ang pambabastos ng dalawa. Bago siya malapitan ng dalawa ay makikita natin na binigyan siya ng time merchant ng 50 times na bilis. Nung una ay akala ng mga ito na kayang-kaya nila ang babae pero nagulat ang mga ito nung bigla na lang siyang kumilos ng sobrang bilis at pinagsusuntok sila sa mukha. Sa sobrang bilis ng suntok ay makikita natin na tumalsik ang isa sa mga ito sa malayo nang wala masyadong ginagamit na effort. Hindi naman nakagalaw ang isa dahil nakita niya na sa kanya naman tumingin ang babae. Mabilis nitong ginamit ang uppercut sa kalbo at nung ginagawa niya yun ay meron siyang napansin. Nung natapos siya ay tumingin ito sa kanyang mga kamay at tinanong kung mahina ba sila o malakas lang talaga siya ng sobra. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng nandoon sa kanilang nakita dahil pinalipad ng isang maliit na babae ang dalawang mayabang na siraulo. Tinanong naman agad siya ng kasama niyang waitress kung ayos lang ba siya at sinabi nito na nag-aral siya ng self-defense kaya wala lang sa kanya yun. Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na nakaupo si Mr. Lee sa kanyang opisina habang binabasa ang file ng babae kagabi. Ang pangalan nito ay Shen Yuki, 26 years old at nakatira ito sa isang bahay kasama ang kanyang lola at daw alang nakababatang kapatid.
Ang kanyang trabaho ay isang staff member sa Hope Rising Enterprise at kumikita siya doon ng 12,000 yuan. Para mapakain ang kanyang mga kasama sa bahay ay lagi siyang kumukuha ng part-time jobs kagaya ng waitress sa isang kainan. Nung nakita ni Lee na yun lang ang nakasulat doon ay tinanong nito si Feng Hao kung yun lang ba talaga ang lahat. Sinabi naman ng lalaki na yun lang talaga ang lahat ng kanyang nakitang importante dahil wala daw talagang espesyal sa kanya. Dahil doon ay sinabi ni Lee na ayos nga yun dahil simple ito at hindi maarte. Tinawag nito si Feng at sinabi na meron siyang kailangang ipagawa sa kanya tungkol doon. Kailangan daw niyang maghanap ng isang regalo para sa isang babae at kailangan daw nitong siguraduhin na hindi niya ito tatanggihan. Bigla namang nanlaki ang mga mata nito dahil wala daw itong ideya pagdating sa mga babae. Dahil nakita ng ating bida na parang wala talaga itong alam ay sinabi nito sa kanya na pwede naman siyang magpatulong kahit kanino. Nag-isip naman ito sandali at naalala niya agad si Yanyo kaya makikita natin na bigla itong naatsing. Kahit hindi masyadong tiwala si Feng sa misyong yun ay sinabi nito kay Lee na huwag siyang mag-alala dahil kakayanin niya ito. Nung umalis na si Feng Hao ay kinausap na nito si Robert at tinanong kung kamusta na ang misyon na binigay nito sa kanya. Makikita naman natin na sa sandaling panahon pa lang mula nung matapos silang mag-usap ni Feng ay nakatulog na ang bata kaya malakas itong tinawag ng ating bida. Nung hindi pa rin ito nagising ay sumigaw ng sobrang lakas si Lee kaya bigla na lang itong napatayo ng nagugulat pa. Tinanong nito kung kamusta na ang tatlong bago nilang mga empleyado na sila Zhao Dehua, Wang Hai, at Guo Baoshan. Sinabi ni Robert na nilaibat ng mga ito ang buong mundo sa loob ng isang buwan at matagumapay ng nakabili ng maraming oras gamit ang bagong kontrata na bigay na ating bida. Low-key lang daw nila itong ginawa kaya hindi sila nakaakit ng kahit na anong atensyon sa kanilang mga sarili. Natuwa naman si Lee sa report ng bata kaya sinabi nito na mahusay ang ginawa niyang pagbabantay sa kanila. Sa totoo lang daw, pabalik na ang mga ito ngayon sa China para mag-report sa Time Merchant. Masaya naman sa balitang yun ang ating bida at sinabi na pagdating nila ay papuntahin niya agad ang mga ito sa kanyang opisina. Habang naghihintay ay iniisip ni Lee na sobrang dali ng ganon dahil hindi na siya kailangang umalis para bumili ng oras sa ibang mga tao at kusa pa itong pupunta sa kanya. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na dumating na ang kanilang kotse sa harap ng headquarters ng Eternal Club. Agad silang sinalubong doon ni Miss Yanyo at nagpasalamat sa kanilang kasipagan at sinabi na hinihintay na sila ng kanilang boss sa kanyang opisina. Pagpasok doon ng babae ay nakita niya agad na hindi na makapaghintay doon ang ating bida. Kaya, sinabi nito na nandoon na ang kanyang mga hinihintay at dahil doon ay masaya naman niyang sinabi kay Yanyo na papasukin na niya ang mga ito doon. Pagdating ng tatlo ay agad nilang binati ang Time Merchant at sinabi na matagumpay ang kanilang misyon. Hindi naman niya agad sinagot ang mga ito dahil tinignan muna niya kung kamusta ang kanilang ginawa. Tinignan ni Lee ang kanilang mga status at doon na niya nakita na merong kakaiba sa itsura nito sa bandang ilalim. Masaya nitong sinabi na ganun pala natatago sa kanyang mga representative ang mga oras na kanilang nabibili sa ibang mga tao. Dahil doon ay nagpasalamat agad ito sa kanila at sinabi sa tatlo na hindi nga siya nagkamali sa kanyang mga pinili. Habang medyo kinakabahan pa ay sinabi ni Guo Baoshan sa kanilang amo na kaya sila nandoon ay para mag-report tungkol sa kanilang mga ginawa. Hindi naman sumagot doon ang ating bida at inisip na ang mga numero sa ilalim ng kanilang status ang mga nabili nilang oras sa ibang tao. Buti na lang daw ay hindi nila ito pwedeng gamitin at pwede lang nila itong dalhin at ibigay sa Time Merchant dahil sa ginawa niyang kontrata. Pero, hindi pa rin daw siya makapaniwala na nakakuha sila ng ganun karaming oras sa loob lamang ng isang buwan. Nakangiti nitong sinabi na ang average na nakukuha nila sa isang araw ay mahigit kumulang 50 years. Tumingin ito kay Wang at sinabi niya na sa tatlong yun ay siya ang may pinakamaraming oras na nakuha. Hindi daw niya ito inaasahan sa isang mercenary dahil kung huhulaan daw niya ito dati ay ang businessman na si Zhao ang iisipin niyang makakarami sa kanila. Bigla naman ang nagsalita si Mr. Lee at tinanong sa tatlo kung sigurado ba sila na wala silang nakuhang atensyon at kung hindi ba sila nasundan doon.
Sinigurado naman sa kanya ni Wang na tahimik nilang ginawa ang kanilang mga transaction at makakaasa ito na walang nakaalam nito kundi sila at ang kanilang mga customer. Dahil doon ay pinuri ulit sila ng kanilang boss at nakangiting sinabi na kailangan na nilang gawin ang susunod na hakbang. Kailangan na daw niyang kunin sa kanila ang lahat ng nakuha nilang mga oras. Tinaas na nito ang kanyang kamay papunta sa direksyon ng tatlo at bigla nang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kitang-kita doon na nahihigop ang oras sa kanilang katawan at napupunta ito sa kamay ng time merchant. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na ito at pinakita na doon na hawak na niya itong lahat. Pagkatapos noon ay agad na nitong pinasok sa kanyang katawan ang oras at nung nilabas na nito ang kanyang status ay mahigit 5,000 na ang nakasulat dito. Meron naman itong naramdamang kakaiba sa kanyang katawan at iniisip ni Lee kung dahil ba ito sa napakarami niyang oras. Sobrang dami daw nito kaya napakarami pa niyang makikita, makikilala, at makakatrabahong tao sa hinaharap. At para naman sa kanyang kapangyarihan, meron daw siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan dahil doon. Nung nakita niya ang kanyang orasan na umiikot ng sobrang bilis at malakas na tumutunog ay inisip niya kung ano kaya ang nangyayari dito. Nung sinubukan niya itong hawakan ay nagulat na lang siya dahil bigla na lang lumiwanag ng sobrang lakas kaya wala na siyang nagawa kundi ang pumikit. Nung napansin niya na tumigil na ito ay unti-unti na siyang damilat at nung nakita niya na wala na siya sa kanyang opisina ay bigla na lang itong nagulat. Tinanong nito kung ano ang lugar na yun at nung naalala niya na dahil ito sa orasan ay inisip nito kung ito ba ang core ng oras. Dahan-dahan itong humakbang pababa para maglakad at habang naglilibot ay sinabi nito na nakakamangha ang lugar na yun. Pagdating nito sa gitna ay nagulat siya dahil meron dong malaking orasan na tumutunog ng malakas. Pagkalapit niya dito ay napansin niya na parang gawa pa ito nung sinaunang panahon kaya hindi niya alam kung para saan daw ito. Pero, bigla naman itong napangiti dahil meron siyang ideya kung ano yun. Iyon daw siguro ang nagkokontrol ng oras sa kanilang mundo at doon dumadaloy ang regulasyon nito. Marami itong pwedeng gawin doon dahil kung maaari, pwede daw siyang bumalik sa nakaraan kahit kailan niya gusto. Hindi naman alam ng tatlo kung ano ang nangyayari dahil nakita nila na nakapikit lang doon ang kanilang boss at mukhang malalim ang iniisip. Nandoon pa rin kasi ito sa kabilang dimensyon kaya hindi nito naririnig o nararamdaman ang mga tao sa mundo nila sa oras na yun. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakita nila na huminga na ito ng malalim at unti-unti ng damilat. Dumiretso ito sa kanyang upuan at sinabi na dahil sa maganda nilang ginawa ay ibibigay nito sa kanila ang angkop ng rewards para doon. Nagpasalamat naman agad sa kanya ang isa at sinabi na kung meron pa itong ipapagawa ay sabihin lang daw niya ito sa kanila. Bigla namang kinabahan ang mga ito nung pinaalala sa kanila ng ating bida na hindi nila ito dapat sabihin kahit na kanino. Pag nalaman daw kasi niya na ginawa nila yon ay hindi siya matutuwa at meron daw itong katapat na parusa. Alam naman ito ng tatlo kaya yumuko sila sa harap ni Lee at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala. Habang paalis ang mga ito ay inisip ni Lee na lumakas na naman lalo ang kanyang kapangyarihan at meron pa siyang bagong natuklasan. Nabigla daw siya nung napunta siya kanina sa ibang dimensyon dahil kahit na meron siyang kapangyarihan para kontrolin ang oras ay iba pa rin ang pakiramdam pag napunta ka sa gitna nito. Pinakita naman ang ginawa niya doon kanina dahil habang nandoon siya ay hinawakan nito ang lumang orasan sa gitna. Pagkatapos ng isang malakas ng pagsabog ng liwanag ay nagulat ito dahil bigla na lang may lumabas doon. Nung naramdaman niya ito ay sinabi ni Lee na pamilyar ito sa kanya at nung sigurado na talaga siya doon ay sinabi nito na iyon ang pakiramdam ng oras. Kung hindi daw siya nagkakamali, iyon ang itsura ng oras pag nagkaroon ng pisikal na anyo ang itatawag niya doon ay Time River. Tinignan niya itong mabuti at inisip na sobrang dami ang sekretong nakatago doon dahil nandoon ang lahat ng oras sa kanilang universe. Bigla namang sumagi ulit sa kanyang utak ang pagbalik sa nakaraan kaya nakaisip ito ng ideya. Hinawakan ni Lee ang Time River at pinabalik ang oras kagaya ng ginawa niya sa kulaglig nung nagkita sila ni Gaoming. Hindi naman ito nagkaroon ng masamang epekto dahil pumalibot lang ito sa kanya bigla. Habang dumadaloy ito sa kanyang katawan ay sinabi nito na nararamdaman niya na umaatres ng unti-unti ang oras.
Pero, bigla na lang itong nagloko at nagkaroon ng isang malakas na paghigop sa gitna. Sinabi ng ating bida na delikado ito dahil nararamdaman daw niya na parang nauubos ng mabilis ang kanyang oras. Nung tinignan nito ang kanyang status ay nakita niya mabilis nga itong nababawasan kaya ginamit nito ang lahat ng kanyang lakas para kumawala doon. Nung nakaalis na siya ay kinakabahan nitong sinabi na muntik na siyang mawala dahil doon. Naalala naman nito ang nangyari sa kanya nung ginawa niya ang time cube pero sinabi nito na mas malakas ang nangyari ngayon dahil nawalan siya ng mahigit 20 years sa loob lamang ng ilang segundo. Bumalik na ulit ang ating storya sa kasalukuyan at seryosong iniisip ni Lee na kailangan niya iyong pag-aralan. Kahit na meron daw kasi siyang kapangyarihan para kontrolin ang oras ay hindi siya pinalampas nito. Ang alam pa lang daw niya sa ngayon ay ang lumang orasan ang may gawa ng lahat ng iyon at pag mas matagal ang oras ng pinapabalik niya sa nakaraan ay mas maraming oras din ang nagagastos nito. Sinabi niya na pag nagawa niya yun ay magkakaroon na siya ng lakas para baguhin ang history. Pero, masyado pa daw itong delikado sa ngayon dahil kung ginawa niya ito agad ay malaki ang tsansa na hihigupin siya nito ng buo hanggang sa mawala na lang siya ng tuluyan. Napayuko ito saglit at sisabi sa kanyang sarili na delikado ang kanyang naiisip. Pero, inisip niya na kung gumana ito, pwede niyang makausap at maging customer ang mga malalaking pangalan sa history.